So, time check, it's 7:18 PM. Andito na kami sa Subic. Nakatapos na din ako ng check-up ko sa aking OB. And, pwede na tayo mag-induce kasi 37 weeks na ako. And, pagka-IE sa akin, nasa 2 centimeters na tayo. So, ayun. Nag-uusap pa kami ni Daddy kung paano magiging plano namin, kung kailan kami magpapa-admit. Hi guys, so it's January 2024 and nandito kami sa hotel kung saan kami i-check-in. Yan, kasama ko si Liam and si nanay ay sumamba lang saglit. And as of the moment, inaantay ko si Daddy Kevin para sunduin kami. As you can see here, nakasandal lang ako dito sa may headboard kasi di na ako makahinga. Hirap na akong huminga. Di na ako makatulog. Makikita ko din na medyo putla ko na pala. Putla ko na palang tignan. Naantay ko si Daddy kasi galing ko siyang Valenzuela. Then, kakapunta na kami dun sa hospital. Punta na kami sa hospital for admission. Papa-induce na tayo. Actually, dapat kanina pa. Kaso wala pa nga si Daddy. So, medyo iba na din yung pakiramdam ko. Nahihilo na ako. Nanghihina na ako. Hirap na din akong gumalaw, tumayo, humiga, lahat na. Gusto ko na lang talagang makana. So, story time. Kahapon is yung assessment ko. Nagpa-check up ako kay Doc and 2 cm na tayo. Tapos dahil medyo elevated yung blood sugar natin nung nakaraan ay ayun nga, nag-order ng RBS si Doc before IVF insertion, I think. So antay lang natin si Kevin, then punta na tayo ng hospital. See you guys later. So hi guys, time check, it's 11:28 ng gabi. January 20. So andito na ako sa ER. Waiting na lang na ma-room kami. Makabihis na ako. Tapos na-check na din si baby. Waiting kami kay Daddy. Hi guys! So, naka-room in na kami. Pinabalik muna ako sa room ni Doc kasi 2 cm pa lang naman. So, dito na lang ako mag-labor. Pero, ngayon, habang nag-video ako, medyo blurry yung vision ko. Yung numbers dun sa recording ko. Effect daw yung gamot na nilagay dun sa IV natin. So, baka maya-maya matulog na rin ako. So, as you can see here, dito na rin namin. Yan. Tapos, si Daddy bumaba siya. Bili siya ng food, saka kumuha ng remote. Alam niyo naman, ang inyong daddy ay mahilig manood ng TV. Kaya kumuha siya ng remote. Tapos, ako, ipabili ako ng drink siguro. So, dito muna tayo mag-stay habang hindi pa naman nag-progress yung labor. Tapos, sabi sa akin, pwede pa naman akong kumain. Pero, ayun nga, once na sinabi na stop na, hindi tayo pwede kumain. Hopefully after manganak na lang ulit. Kasi nun kay Liam, wala din naman bawal sa akin. Ayun. As you can see here, nakadextrose na din ako. Yung IV natin. Ayan. Medyo nahihilo ako, ewan ko. Very, yung vision ko. Wala na akong makita ng maayos.
Ayan, dahil hindi ko ata kayo na i-room tour kagabi. Ayan yung pinto. Andito yung CR. May cabinet. Maliit lang yung room compared dun sa una ko. Nung kay Liam. Ayan, may TV. Ito yung bed. Yung bed nila may pindutan. Yes! Hindi na magpipihit-pihit. Kasi ito yung tulog gabi siya. May daddy Kevin, hirap na hirap siya dahil pinapapad na. Tapos siya natutulog. So, maliit lang yung room compared dun sa, yun nga, yun sa una naming hospital. Kung saan ako nanganak kay Liam. Pero, okay yung mga facilities dito. Sabi din naman na OB ko, okay yung facilities dito. Kaya, good side. Sana all din na dalaw. Hi, good morning. Dito na din si baby. Hey guys, medyo ano tayo, no? Medyo against the light. Pero, sige, push na natin since pauwi na din naman. So, madi-discharge na kami. It's January 23. January 23 ng anong oras na ba? Hindi ko na alam kung anong oras. And, ayan, antay lang namin si Liam. Bumaba siya kasama ni Daddy. Nagpa-hearing test. So, natapos na kagabi yung newborn screening niya. Kaso deferred kasi si hearing test. Di ko alam. Parang napopostpone. Pero sabi naman, no need to worry. So, antay tayo. Praying for best results. And, yes, waiting na lang din kami kay billing. And, di ko alam kung magkano. Pero, since wala tayong epidural this time, sa tingin ko, mas mura siya compared kay Liam dati. And, ayan, kumuha si Daddy ng coffee. Grabe, namiss ko magkape. And ayan, grabe, ang ganda ng view namin dito. Mountains. And yes, sa nakikita nyo, grabe, wala pa akong, puro hilamos lang tayo. Pag uwi na ako sa hotel, magbabath. So, advice naman kasi ni Doc is, pwede naman daw maligo na. Basta hot water. Yun, lukewarm. Wow, lukewarm. Pero nung una kay Liam talagang tagal.
nantay ko talaga yung, well, wala namang mawawala kung susunod tayo sa traditional na way na ginagawa sa mga bagong moms. But since this time, second baby naman na. So, medyo ano ko na yung katawan ko. Medyo kalkulado ko na. Actually, nag-CCR ako mag-isa. Yun, ihi ako mag-isa. Talagang challenge ko yung sarili ko na ako lang kikilos. Tinutulungan naman ako ni Daddy Kevin. I mean, gusto niya, lagi siya nakaalalay. Pero sabi ko, hayaan niya muna ako lang. Para hindi ako mahirapan. Kasi uuwi siya eh. Uuwi siya para tignan yung bahay. Under construction kasi yung aming house. Kaya, kailangan niyang puntahan. Kailangan niyang i-monitor. So, papahinga lang kami ng mga ilang araw. Tapos, biyahe na din kami pabalik ng Valenzuela. Ayan. As you can see, nakakabit pa yung aking saswero. Pero, once na okay na yung kaibigan, tatanggalin na dito. And makakauwi na tayo. Gusto na din namin matulog ng maayos. Si Daddy Kevin, ilang araw na siyang walang tulog na maayos. Kasi, maliit yung tulugan. So, nakatulog lang ata siya mga 30 minutes. Tapos, gusto niya magpapahinga din talaga ako sa gabi. Kasi, yung iniinom ko na pain reliever, medyo malakas. Kaya, pagka ininom ko yun, talagang hilo. Antok talaga. Kaya, appear sa mga mommies na may supportive husband. Diba? Ayan, so, yun nga, wala akong epidural. Medyo may tahi tayo down there. Pero, parang ngayon, mas tolerable siya para sa akin. Kasi parang, masakit siya noon kay Liam. Pero ngayon, parang, ano na lang, kumikirot lang siya, pero hindi ko siya iniinda masyado. Ganon. Tapos, diyaman din ako hirap kumilos-kilos. Hirap lang nung nakaswero, kaya pinatanggal na kaagad. Ito na lang. Tapos, wala, parang feeling ko hindi ako nanganak. Kung hindi lang kumikirot yung tahi ko, feeling ko parang wala namang nangyari. Sabi nga kasi talaga guys, hindi ko alam, story time. Talagang grabe yung pagwawala ko sa delivery room, tsaka sa labor room. As in, talaga, sumisigaw na ako ng gusto ko na magpa-epidural. Kasi, ang bilis mag-progress nung dilation ko. As in, pagkaputok nung bag of water ko, nag-progress agad siya to 7 to 8 cm. Wala pang 30 minutes yun. Napakabilis. Then, maya-maya fully dilated na. Tapos, nung fully dilated na ako, nangihingi na ako epidural kay Doc. Nagmamakaawa na ako. Hindi na ako pinapansin ni Doc. Talagang pinupush ako ni Doc na, hindi, kaya mo yan. Napakaswerte ko sa aking OB. Sobrang supportive ni Doc. Kaya yung mga mommies out there na taga Zambales or planning na mga anak sa province, yan, hanapin niyo si Doc Minerva. Sobrang supportive, sobrang grabe mag-alaga sa mga patients. Sobrang pupush ka niya na, hindi, try natin na walang epidural. Kaya natin yan. At nagawa ko nga siya, yun nga lang, super sigaw ako ng sigaw talaga. Kasi, hindi din naman mataas ang pain tolerance ko. Pero, nakaya. Kayang-kaya. Groggy lang tayo nung pagbalik sa room. Pero, isipin mo yun, nakatipid. Plus, the recovery ay halos di ko naramdaman ng anak ako. Tapos, good thing,
healthy baby, si Baby Jello. At napaka-cute niya, grabe. Kung nakita niyo na siya. Sobrang cute. Sobrang cute talaga. Mamula-mula yung cheeks. Tapos akala lagi ng mga nurses, saka ng mga staff na pumapasok dito, akala nila baby girl siya. Kasi yung cute-cute talaga niya. Tapos nagkita na sila ni Kuya Liam. Tuwan-tuwa si Kuya Liam sa kanya. Very gentle si Kuya Liam talaga. Hindi siya yung hahawakan niya kaagad. Sinilip niya muna. Tapos, kung itatouch niya talagang very gentle lang. Napaka-sweet ni Kuya Liam. Although, yun nga, makulit na makulit siya ngayon. Pero, alam namin matuturuan naman namin siya kung paano kay baby brother. Kasi yun nga, nung nasa elevator daw sila, nagsasalita daw si Liam. Sabi daw ni Liam, I want baby sister. Nako, parang, nung nasa delivery room ako, sabi ko, naisip ko habang grabe yung pain. Parang last ko na to. Ayoko na. Pero hindi natin alam, syempre. Diyos pa rin na masusunod kung anong mangyayari, kung bibiyayaan pa ba kami ng isa pa ba, or tama na to. Kasi kung tama na to, okay lang sa amin ni Kevin. Pero kung may isa pa talaga, wala naman tayong magagawa doon. Doon tayo, diba? Pero isa lang talaga masasabi ko, yung pagkakaroon ng baby, kahit na napakahirap, napakasakit nung process from the moment na malaman mo yung pregnancy hanggang sa recovery, talagang mahirap siya. Pero worth it. Yung pain, yung journey, talagang memorable siya, fulfilling. Parang kapag ka nakapanganak ka, kaya CS man yan, kaya normal. Ito yung lagi ko sinasabi sa mga new moms. Walang manja-judge sa'yo, or walang pwedeng man-judge sa'yo na hindi ka naging totoong nanay dahil na CS ka. Hindi totoo. Grabe din ang recovery ng CS. I mean, grabe din ang hirap nila. Hindi man nila naranasan masyado yung mag-labor. Yung sakit ng labor, yung sakit ng pag-ire. Danas na danas naman nila yun after yung recovery nila, napakatagal at napakasakit. Hindi katulad sa mga normal delivery moms na kagaya ko. Masakit yung labor, masakit yung pag-ire, pero once na mailabas mo na si baby, makakakain ka kaagad, makakalakad ka kaagad. Yung recovery mo hindi ganun katagal. Kaya saludo ako sa lahat ng mga mommies out there kagaya ko na kinakaya ang lahat para sa kanilang mga babies. And alam ko masasabi to ng mga mommies out there na willing sila na pagdaanan lahat yun ulit. Kasi napakasarap magkaroon ng baby. And yon, pregnancy dust sa mga mommies kagaya namin na may PCOS, PCOS. Alam kong dadating yung time na kayo naman. Laban lang. Diba? Diagnosed kasi ako na may PCOS ako, pero tignan nyo naman, diba? Talagang will pa rin ng Diyos ang masusunod. Kung bibigyan ka niya ng anak o hindi, kung anong plano man niya sa'yo. Tignan nyo naman, PCOS mom. Alam ko, both ovaries ko ay polycystic, pero tignan nyo, nakadalawa na ako. And napaka-fulfilling kasi parehas kaming only child ni Daddy Kevin. And syempre, shoutout sa mga husband na napaka-supportive sa kanilang mga wife. Bakit umiiyak tayo ngayon? Wala lang, emotional lang tayo kasi hindi biro yung pinagdaanan nating hirap. Pero kayang-kaya, kayang-kaya siya kapag very supportive ang family, very supportive, lalo-lalo na yung husband. And I thank my husband for being a lovable,
supportive daddy sa aking mga anak. Sa akin. Ay, kung makikita nyo si Daddy Kevin kung paano siya mag-alaga ng baby. Paano siya mag-alaga kay Liam. Iba. Kung nakikita nyo man siya na kala nyo mukha siyang maangas. Kabaligtaran yun nung characteristic niya sa pagiging daddy kay Liam at kay Jello. At sa pagiging husband sa akin. Ay, yung pasensya niyan, haba talaga. Mas pasensyoso yan kesa sa akin. And siya nagpapaintindi sa akin na kayang-kaya nating kontrolin ang emotions natin. Kayang-kaya nating hindi magalit. Kayang-kaya nating palipasin na lang yung mga ginagawang masama sa atin. Pero, ayun nga. Shout out talaga sa aking Daddy Kevin. And sa lahat ng mga husbands na napaka-supportive. Napaka-swerte natin. Talagang totoo yung makakapili ka na magiging asawa mo. Pero yung anak mo, hindi sila makakapili na kung sino ang magiging tatay nila. And napakabuti ng Diyos na binigyan niya ako ng napaka-mapagmahal, napakabait na asawa. Ayan, bakit kasi tayo umiiyak? Pero, ayun. Siyempre, shoutout din sa aking family na nandito sa Zambales. And nasa Bulacan at Quezon City. Ay, nako. Hindi man sila lahat ng present nung nagle-labor ako. Pero, alam mong, they are praying sa aking safe delivery. Ayun! And see you sa mga susunod pang vlog sa atin. Part 2, Motherhood Journey. Uuwi muna kami, mag-aayos muna kami ng gamit and lahat-lahat. And 2 more mommy vlogs sa mga susunod. And samahan niyo ako sa ating journey with Baby Jello and with Baby Jello and Kuya Liam this time. And yes! Kung may suggested kayo na topics na gusto nyong i-discuss natin sa vlogs, comment lang tayo. And yes, thank you so much. Let's all welcome Baby Light Angelo Lopez Manny. See you guys. Bye-bye.